23 pa lang. Pagdating ng 24, whom hath raised up, o binuhay na daw siya dito. Whom God hath raised up. So may dugtong daw, having the loss, the pains of death. O kita mo, nag-loss pa siya ng pains of death. Yan yung ikalawang kamatayan. Sabi niya, mali eh. Mali. Bakit po? Because it was not possible, he should be holding of it. Bakit po? Karugtong ito mga kapatid sa 23. Hindi niya pwede ito babuhin. Hindi niya naunawaan ang interpretasyon. No? Malinaw naman po dito, him being delivered by determinate counsel and knowledge of God. Saan daw? Dito pa lang daw po, brother, sa for knowledge daw po ng kaalaman daw po ng Diyos. No? Sa kayo, sa pamagitan ng mga kamay, mga tampalasanan, ay inyong ipinako sa cross at pinatay. Ano ba yan? Paunang kaalaman ng Diyos. Hindi kayo nangyari, Pastor Ivan. Dating sa 24, na siya'y binuhay namang uli ng Diyos pagkaalis sa hirap ng kamatayan. Saan ba ang hirap ng kamatayan? Sa kaluluwa ni Kristo. Saan ba naghirap ng kamatayan? Di ba sa cross ng Kalbaryo? Doon po naghirap ang ating Panginoong Hesus. Hindi po naghirap ang kaluluwa. Kaya nga sabi ko, magbigay siyang talata na nag-suffer ang soul ni Christ. Wala eh. Kapitulong hangin, versikulo laway. Wala kang mapatunayan. Tama. Sapagkat hindi, sabi dito, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Ulitin natin na siya'y binuhay namang uli ng Diyos. Sino ngayon ang nagbuhay kay Kristo? Alam niyo ba ang Diyos na ito ay Theos? At ang Theos, nandun yung anak, Ama, Espiritu Santo. In biblical usage, in biblical Greek usage, ginamit dyan, number 2, God the Head, Trinity, Diyos ang bumuhay. Si Jesus Christ mismo ang bumuhay ng kanyang sarili. Binuhay niya kanyang sarili, tapos naghihirap pa yung kaluluwa niya, ibinuhay niya nga yung laman. Hindi hirap. Ito, 24. Sabi niya, na siya'y binuhay namang uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. At pinigilan ni Anton, mas makaling siya sa Diyos. Hindi pwede na makakyat siya ng langit. Kasi magbabayad pa siya sa impyerno sa kasalanan. Mali interpretasyon. Right. Ngayon, meron pa yung cross-reference, sabi ni Kibuloy, ni Anton. Alam niyo kung saan yung cross-reference niya? Dito sa Psalms 116 verse 3. Kita mo na? Hanggang 4 yan. Sige, tingnan niyo natin Psalms. Buksan natin kung tama ba unawa dito ni Anton. Psalms 6. 116. Psalms 116 verse 3. Anong sabi po dito? Kasi nabasa niya kasi Brother Ivan, yung pains of death. Yung pains of death daw. Therefore, ang impyerno dinaram ang dagat-dagatang apoy. So ngayon, doon daw sa Salmo, may reference ba tayo ito? Titignan natin yung Salmo. Ito, hindi niya alam ito. The sorrows of death, sabi niya, hindi yun yung pain of death. Natawa ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ko siya saan ka pa nakapag-aaral ng Bible School, Anton? Hindi yan sa Bible School natutunan. Okay? Hindi yan sa Bible School natutunan. Sa lipa natutunan.
Salita lang pala natutunan sa Bible School, hindi ito natutunan. Alam mo ba ang Salmo, that is poetical book, na ang tinutukoy ang laman po nito ay personification. Personification, this is not literal interpretation. Hindi siya literary interpretation. Iba yung laman. Ito, tingnan mo. Ito. Sabi po dito, the sorrows of death compass me. Yung pains of death, that is pains of hell. Hindi man lang inaral ng mabuti. Una personification, hindi literal. Okay. Got hold upon me, I found trouble and sorrow. So nakita niyo daw po, brother, yung trouble, kabagaban at saka kalumbayan. Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I this day, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. So alam mo ba ang tinutukoy po dito, mga kapatid? Alam mo ba anong hell po dito? Alam mo, brother Ivan, kung pag-aaralan ho natin ang Old Testament, ang hell na ito, hindi po yun yung hell, no? Na para po sa kaluluwa. Okay? Tama. Dalawang klase po ang soul, kaya ginamit sa Tagalog, ang Hebrew diyan ay soul. Sa Psalms 116, tingnan natin sa Hebrew. Tulad ng sinasabi ko, ang bawat salita ay nagkakaroon po ng interchange. Di ba? Hindi niya alam. Doktrinahan ko ngayon makita ko. Okay. Sabi dito, soul, yan natin. A soul from Sheol, Hades, or the world of the dead. So ito na, brother, the world of the dead. Lugar na po ito ng mga patay. Yung kaluluwa ba namamatay yun? Yung immaterial namamatay ba yun? Hindi namamatay yun kasi kung namamatay yun, kung namamatay po yun, hindi na magsasuffer po yun ng eternal punishment. Nanawaan na natin. Para kang Jehovah, para kang saksi ni Judas na naglalaho yung kaluluwa. Saan pa yung kaligtasan nila ngayon na gumawa ng mabuti? Hindi naman hahatulan yung kaluluwa pala, mamamatay naman yun. Pabihira. Ngayon, nasabi dito, ito na natin sabi dito, definition, underworld place to which people descend at death or shown from Sheol, Hades, or the world of the dead, is subterranean retreat, including its accessories and inmates. Grave, hell, pit. Itong pit, butas. Butas. So ito pala bro. Kaya ang tawag nila soul. Grave. Grave ito bro. Grave. Yes. Yung kay Kristo, pwede matatawag na soul, yung nilibingan ng kanyang katawan. Nilibingan ng kanyang katawan, hindi ng kaluluwa. Iba yung hell na tinutukoy, ito po, lupa po ito. Sa lupa po itong tinatawag na soul. Hukay, ito hukay.
libingan po ng katawan. Kaya nga, place of death, no? Lugar po ng mga patay. Hindi po tinawag dito na lugar ng mga kaluluwang hindi naligtas. Tama, tama. Natin. Kaya ang ginamit po dito, bro, although gumamit siya ng soul, yun nagkakaroon po ng interchange. Paano ko nasabi nagkakaroon ng interchange? Tingnan mo. Sabi dito. The verse, upon the name I call, deliver your will. Okay. My soul. Ano po bang soul? Ang ginamit po dito ay nephesh. Ang Hebrew word is nephesh. Okay. Living being. Life. Person. Desire. Passion. Appetite. Emotion. Yung soul pala bro, na tinutukoy po dito, yung nephesh, yun yung living being daw, life, sarili, self, then yung origin from the nefesh, properly a breathing creature, animal, abstractly used widely in literal bodily or mental, body, sabi dito, beast or body. Ano bang body? Katawan. Dilibingan yun ng katawan. Kasi nagkakaroon po ng, tanda natin sa Old Testament, personification po yan, nagkakaroon po. No? Pag sinabi pong personification kasi bro, hindi nila nakuintindihan yan. Ito po, para pamunawaan po ninyong personification mga kapatid, ito yan. Ito po kasama po ito sa figure of speech. Ito. Gusto ko kasi i-define ng mabuti. Hindi nakapag-aral si Antonito. Ito. Personification. Sabi po dito, attribution of personal quality, representation of a thing or abstraction as a person by the human form. See? Yun, malinaw. Ibig sabihin, kung baga po mga kapatid, nagrepresenta siya ng isang salita, pero iba ang tinutukoy. Kaya ginamit po ang soul, pero ang tinutukoy yung katawan. Kasi po, grave. Ano ba yung grave? Hukay. Doon talaga yung katawan po ng mga tao doon sa Old Testament. Kaya hindi ka basta-basta, Anton, pupudyot ng talata na hindi mo naunawaan. Bakit po? Di ba sinabi po sa Lucas 16:22 na sabi ni Abraham, Abang Abraham, sabi niya, pwede ba utusan mo ikasi sila sa upang po ay kahit isang patak lamang po ng tubig ipapatulo sa aking dila. Anong sabi ni Abraham? Hindi, walang taong wala na pong may makakatawid yan. Ano nyo yan? Familiar ka no? Wala na pong may makakatawid yan. No? Wala na may makakatawid yan. So ngayon, tinutukoy dito sa Psalms, wala na daw pong makakatawid. Tingnan mo ito. Sa Psalms, tingnan mo ito, bro. Sa 3. Ang tali ng kamatayan ay pumupulupot sa akin, at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kababagaban at kapanglawan. Nang magagayoy tumawag ako sa pangalan ng Panginoon. O Panginoon, isinasama ko sa iyo. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Kung iliteral mo ito, pwede pala tatawag sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako. Pwede pala yun. Akala ko, and as appointed unto man, wants to die and after this judgment, kung nahatulan ka na, pwede ka pa pala damputin doon, ilagay dito sa karangyaan. Kita mo, kontrahan na ngayon. Hindi pwede po mga kapatid. Ngayon, totoo po ba? Totoo po ba ang talata niya? Tulad natin sa 5. Mapagpiyaya ang Panginoon at matuwid. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Pinalagi ng Panginoon ang mga tapat na loob. Ako'y nababa at kanyang iniligtas ako. Makita mo na? Iniligtas daw po dito si David. Kanyang iniligtas ako.
may salvation pa pala doon, Anton Ramirez, sa impyerno. May kaligtasan pa pala doon. Mali na. Bakit po? Pasok, Brother James. Bakit po? Kasi physical salvation po ang tinutukoy. Mai-survive po siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, personification po ito. Pagka-request po si Brother James. So ngayon po mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, tingnan po natin kung saan po ba naatang ang kasalanan ng tao. Tanging sa laman lamang ba ni Kristo o sa kaluluwa ni Kristo? Sige bro. Titingnan naman po natin mga kapatid dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Kasi daw, binayaran daw yung kasalanan daw nandun daw sa kaluluwa ni Kristo eh. Kaya yung kaluluwa, magsasuffer daw po yon ng second death. Kasi siya po nagdala ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ika ni Anton. So ngayon, tingnan po natin sa unang Pedro. Ano pong ating mababasa? Ito. Pakinggan mo, Pastor Ivan. Maganda ito. Who his own. Ano lang sabi? Who his own self bear our sins in his own body on that tree. Saan daw dinala ang ating kasalanan? Sa impyerno. Anton. Tree. Ano daw yung tree? Cross. Sa kahoy. Doon dinala. Doon po dinala. Sa pamagitan daw po ng ng body. Hindi sa pamagitan ng soul, Anton. Sarap mo talaga paltokin ang kutsara eh. Tuloy ho natin. Tuloy po natin, mga kapatid. Sabi po dito, who his own self bear our own sins in his body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Impyerno, sabi ni Anton, kasi mababasa natin sa Roma chapter 10 verse 23. Tingnan po natin yung katwiran ni Anton nga, baliktad na katwiran, baluktot. Baluktot pa sa likod ng kuba. Ito ha? Ay, nako, serious. Roma 3:23. For all have sinned and come to short of the glory of God. So, come to short, sabi niya. Pala, sabi dito, for the wages of sin is death, but gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang bayad daw po, Brother Ivan, sa kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo po daw ay bayad daw po dahil siya po ang nagdala ng kasalanan daw natin, kasalanan daw po ni Anton. So ngayon, hindi naman po sinabi dito na dinala sa impyerno. Bakit po? Bakit ibayad yung kanyang kaluluwa? Ibayad yung Diyos? Kundi si Kristo na nga po yung nagbibigay po ng buhay eh. Tapos para sa kanya, papatayin. Siya na yung eternal life. Pag eternal life po yan, hindi po yan matatapos ang Pastor Ivan, tama? No? Walang simula, walang katapusan. Bakit pinatay ni Anton? Gamitin niya yung logic niya doon, sa Gawa chapter 2. Tingnan mo, Gawa chapter 2, 23 to 24. Ang sabi po dito, siya na nagbigay sa takdang pasya at paunang kalaman ng Diyos, kayo sa pamagitan ng kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa cross at pinatay, na siya'y binuhay namang uli ng Diyos, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. So binuhay daw siya namang uli. Ito daw yung second death. Hindi namatay talaga siya sa kaluluwa. Hindi na pala eternal ang kaluluwa ni Kristo. Yung baka Diyos na hindi eternal. Ano ba ito siya?
Ton? Mm. Kaya gusto ko pahamunin sa ng debate, ayaw, natakot. Takot Oh, ko sa takot yan. Sa'yo, bro. posibleng itatanong. Mm. Kaya, kahit po dito sa Roma, 5:17, tingnan po natin, Roma 5:17 po mga kapatid, na for if by one man's offense death reigned by one. O, sino daw po si Kristo? Daw po si Kristo sapagkat kung ang pagsuway ng isa ay nakahari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay, no? Ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob at katwiran sa pamagitan ng isa sa makatwid ba kay Jesu Kristo. Kita mo na, hindi pala kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Ah, no? Kundi buhay na walang hanggan. So ngayon, makikita po natin dito na mali talagang pinapangaral ni Anton Ramirez. Tama, bro? Tama. Tanong dyan sa baba ay sasagutin po natin, no? At sabi niya, logic yan. Pastor, sabi niya, hindi pwede na hindi maranasan ni Kristo ang second death. Ang damang taong ito. Siya yung magdedesisyon na hindi po pwede na hindi maranasan ni Kristo. E paano ngayon kung ayaw nga ni Kristo kasi Diyos naman siya? Anong makagawa mo? Pipilitin itatali mo. Ngayon, ginamit pa siya dito, si Kristo daw po ay napunta daw po sa heart of the earth. Kasi ang heart of the earth daw, impyerno. Hindi na, pag sinabi kong heart of the earth, hindi tayo pwede sabihin na dogmatic ay impyerno na agad yun. Ang heart of the earth, yun yung kalaliman. Nagkakaroon sa kalaliman po, mayroon pong dalawang compartment, no? Bosom of Abraham at saka yung Hades, no? Hell. Tingnan ho natin, mga kapatid. Kaya si Kristo ikay napunta ng hell. So ang tanong, ano bang ginawa ni Kristo doon sa hell? Na-preach or nag-suffer sa apoy? Ngayon yung tanong. 40. Ito daw po yung batayan niya, brother. Tingnan natin. Matthew chapter 12, verse 40. Okay. Sabi dito, actually, nagsasawa na ako, bro Ivan, dito kay Anton Lagi lagi naman tumatakbo ito Bro, Sabi dito, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, kung paano daw po ay si Jonah, ang 3 araw sa tiyan ng isda, ay ganun din daw po si Kristo, no? May 3 nights, no? 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Unang-una, ibang pinuntahan ni Jonah. May kahulugan yun. Si Kristo, Panginoon. Si Jonah, ordinaryong tao. Kaya huwag mong itulad, Anton. Ayan. Yung pinuntahan ni Kristo, heart of the earth, kay Jonah, sa tiyan ng isda. Tingnan mo pa dito sa Jonah chapter 2, verse 2. Ito. Jonah chapter 2, verse 2. Sabi po dito, simulan natin sa 1 para maganda. Simulan natin sa 1. Nang makakagoy na nalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati, at siya'y sumagot sa